Dalhin natin ang kwento na yan kay Noah. Si Noah, kilala mo ba si Noah, Joshua? Hindi po. Hindi mo kilala si Noah? Si Noah ay isang alagad ng Panginoon na sumunod sa Kanya. Pinagawa siya ng barko ng Panginoon. Then, dahil mayroong ulan na sunod-sunod, tapos ang mga tao kailangan maligtas. So, kailangan maniwala sila kay Noah sa pamamagitan ng ating Panginoon. Ngayon, sinabi ni Noah na magkaroon ng ulan, malaking ulan, kailangan yung sumunod. So, gumawa si Noah ng bangka, pinagtatawanan siya, pero tuloy-tuloy pa rin si Noah sa paggawa ng bangka. Ngayon, yung bangka ni Noah, sila lang pamilya ang sumakay. At saka may mga hayop na paris-paris. No, may mga makakain at saka hindi nakakain. May ibon din. Yung mga tao hindi nakinig kay Noah, kaya nung dumating na ang panahon na nasara na ang pinto, doon na bumuhos ang ulan na malakas, na sunod-sunod hanggang sa na hindi na nakikita ang bundok. Ang bangka na ginawa ni Noah ay walang manubela. Walang manubela, walang timon. Hindi mo alam kung saan direksyon. Ang bangka ni Noah, nasa loob sila, hindi nila alam kung saan sila pupunta. Hindi ba kayo nagtataka? Bakit walang timon? Nagtaka ba kayo kung bakit walang manubela ang bangka ni Noah? Ang bangka ni Noah, ang pinakamanubela ay ang center, ang Panginoon. Ang Panginoon ang nag-guide kung saan papunta ang bangka ni Noah. Kagaya sa buhay natin. Ang buhay natin, minsan walang direksyon, minsan nagtitiwala tayo sa sarili natin, minsan napipilyo tayo. Pero si Noah, nagtitiwala siya sa Diyos, walang manubila ang kanyang bangka, hindi niya alam kung saan ang direksyon. Pero dahil nagtitiwala siya sa ating Panginoon, walang nangyari sa kanila. Nagkaroon ng mga alon, ng mga delikadong mga pangyayari, pero hindi inalintana dahil na ang Diyos ang nagtimon sa bangka na yon. Ngayon sa buhay natin, ihantulad natin sa bangka ni Noah na walang manubela. Tayo din naman, naglalakbay sa buhay, may mga pangarap. Kanino natin iaasa ang ating mga pangarap, ang ating buhay? Kanino natin ibibigay ang ating tiwala? Sa sarili ba natin? Ang Diyos ay hindi tumatalikod sa atin. Ang buhay natin, kung nagatipindi lang tayo sa sarili nating lakas, kulang. Pero kung tayo'y magtitiwala sa Panginoon, at yun lahat iaasa natin sa Kanya, lahat ng mga lakad natin, walang imposible, hindi tayo mapapahamak, i-guide tayo sa tama, i-connect natin sa Panginoon, magiging may kasaysayan at makabuluhan ang bagay na lalakarin natin. Dahil ang Diyos ang ating timon. Basahin mo sa Kawikaan. Kawikaan 3:5-6. Sa Panginoon ay Kawikaan 3:5. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pag-unawa. Amen. 6. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya ay iyong
kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Napakalinaw ang sinabi sa Kawikaan, magtiwala tayo sa Panginoon. Lahat ng lakad natin, siya ang magiging timon. Siya ang magiging manubela. Dahil kung lalakad tayo na hindi kasama ang Panginoon, walang direksyon yan. Dahil alam ng Panginoon kung saan ka pupunta. Nababahala man tayo sa ating huwag tayong mabahala dahil nandyan ang Panginoon.